kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa inyo ng mga buhay-buhay, mga aral, mga ganap ng isang OFW na mapagkukunan natin ng aral, lalo na po yung mga Pilipino na nagbabalak maging OFW at saka yung mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas papunta dito sa ibang bansa. Mga kakayod, nandito tayo ngayon sa labas ng ating pinapasukang restaurant. Sa mga naunang vlog natin, napag-usapan natin na may mga kwento sa mga amo natin na gusto na nila tayong pauwiin sa Pilipinas kasi lagi tayong nagrereklamo buwan-buwan kung hindi tayo mabigyan ng sahod sa tamang pizza. Ang nangyari ngayon mga kakayod, nung pumunta ako dito sa pinapasukan kong kumpanya, habang nasa labas ako, nag-aantay ako dun sa assistant executive chef ko na nagpapunta sa akin para daw picturean ako at para daw pauwiin ako sa Pilipinas. Lumabas yung executive chef namin, nagalit pa rin sa akin. Sinabihan ako, ba't pumunta pa ako dito na nag-absent na daw ako ng 2 araw. So ibig sabihin daw doon, ayoko nang pumasok o ginawa ko na sa sarili na hindi ko na gusto na ipagpatuloy yung trabaho ko. Hindi lang ako sumagot mga kakayod para wala nang marami pang pag-uusap, wala nang pikunan. Hindi na lang ako sumagot, hinayaan ko na lang siyang magsalita hanggang sa umalis siya. Hanggang sa bumaba yung finance manager namin mga kakayod, tinanong niya ako bakit nandun ako, hindi ako naka-uniform. Sinabi ko sa kanya lahat yung sinabi ng assistant executive chef ko at saka executive chef ko na ang gusto nila mga kakayod ay mapauwi na ako sa Pilipinas kasi nagsawa na sila sa akin na yun nga, pag panahon ng sahuran na hindi may bigay yung sahod, siyempre nagko-comment ako kasi ako lang yung naghahanap buhay sa pamilya ko at may anak akong maliit pa na ginagatas. Ang kagandahan mga kakayod at saka hindi ko in-expect na naging reaksyon ng finance manager namin, pinakinggan niya yung side ko mga kakayod sa lahat ng mga nangyari umpisa pa nung 2 araw yung nakalipas. Naintindihan niya mga kakayod na ganun yung side ko. Pinagsabihan niya ako na dapat hindi na ganyan yung gagawin kasi hindi lang daw ako yung hindi nakasahod, pati siya na manager wala din siyang sahod katulad sa amin. Mga kakayod, siguro ito na yung pinagdasal ko kahapon na kung ano yung pinakamagandang outcome para sa anak ko at para sa akin yung ibigay ng Diyos, ibigay ng mga manager na desisyon. Nangyari ngayon mga kakayod na kahit hindi pa kami makasahod ngayon or bukas, basta ang naging desisyon mga kakayod, papasukin ulit ako bukas ng finance manager namin at hindi po ako pauwiin ng Pilipinas. Inisip ko na lang mga kakayod, siguro ito na rin yung naging desisyon na pinakamaganda para sa akin at saka sa anak ko para hindi siya mawala ng panggatas at saka iba pang pangangailangan niya every month kahit sabihin na natin na delay. Sa pinakalma ko na lang yung sarili ko mga kakayod, naisip ko na rin na mas maganda na lang din na delay kasi sa wala talaga tayong aantayin na sahod sa isang buwan na panggastos natin at saka sa pamilya doon sa Pilipinas. Mga kakayod, hindi talaga maiwasan na dahil sa init ng ulo, dahil sa disappointment natin, nakakapag-desisyon tayo na isurrender na lang yung mga pangarap natin dito sa ibang bansa. Buti na lang mga kakayod, may Panginoon talaga na nagda-direct, nagiging guide talaga kung ano yung dapat na magandang mangyari sa atin. Siya pa rin yung nasusunod, hindi tayo kasi yung mga desisyon natin minsan hindi nakakaganda sa mga plano at saka sa future natin. Mga kakayod, kanina 3 oras ako nag-antay dito. Mga after 1 hour pa ako makauwi doon sa bahay kasi nag-aantay pa ako ng mga kasama ko na hindi pa nag-out.
Mga 1 oras pa siguro mga kakayod yung biyahe namin bago kami makarating sa bahay. Ganon pa rin yung sitwasyon mga kakayod, wala ng pera, wala ng pagkain. Buti kung may tinapay na madatnan doon sa bahay, pero no choice na mga kakayod. Kung ganyan na talaga yung kalakaran dito sa kumpanya, papasok na lang bukas, hindi na lang pansinin kung ano yung mga sinasabi ng ibang mga manager na hindi natuwa sa ginawa mo. Saka tapusin na lang yung isang kontrata mga kakayod para mabayaran talaga lahat ng babayarin doon sa Pilipinas, makapag-ipon ng konti, at saka kung maaari, magnegosyo na lang ng sarili, hindi na babalik dito sa ibang bansa para makasama na yung pamilya. Mga kakayod, dito talaga sa ibang bansa, iba't ibang lahi yung mga kasama mo, yung magiging amo mo, yung mga kaparehas mo na nagtatrabaho. Mahirap talaga yung iba't ibang pananaw sa buhay, iba't ibang kultura, iba't ibang ugali mga kakayod. Pero kahit nabibwisit ka, kahit sa tingin mo na inaabuso ka o nalalamangan ka, isipin na lang natin mga kakayod na yung pinunta natin dito para sa pamilya natin, para sa pagbabayad sa mga utang natin sa Pilipinas, at para na rin makaipon saka makapagsariling negosyo pag uwi sa ating mga probinsya. Mga kakayod, init, uhaw, gutom pa rin yung na-experience natin, pero tiisin na lang natin, baka bukas, susunod na araw or next week magsahod na. Hindi na lang natin igamit yung pride natin, yung realidad na nag-aantay tayo, na pinagpapaguran na natin yan kasi katotohanan yan, pero wala, kailangan nating iset aside yan para magpatuloy na lang, saka mag-antay na lang na matapos yung kontrata. Mga kakayod, maraming salamat kung sino man sa mga viewers natin yung nagdasal para sa akin na may pagpatuloy ko yung pagtatrabaho ko dito para sa akin at sa pamilya ko. Maraming salamat po, at dito po talaga sa nangyayari na ganito, Diyos po talaga yung nasusunod sa gusto niya. Nagdasal tayo, nagdasal ako, pero siya pa rin talaga yung gumawa ng desisyon para sa ikaganda ng ating buhay. Mga kakayod, paki-comment po sa baba kung ano yung mga saloobin nyo sa pinag-usapan natin ngayon. Kung may maidagdag man kayo na hindi natin nabanggit, at paki-like na lang po, subscribe, at hit the notification bell para updated po tayo sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay parang roller coaster. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Basta ang importante lang mga kakayod, sabayan natin yung agos ng buhay. Hindi tayo susuko para makamit natin ang ating mga pangarap. Hanggang dito na lang mga kakayod. Maraming salamat po.